Mga 2:30 na rin kami nakaisip nga man ng halian at dito nga kami dinala ni Reggie sa may Grampejo. Unang araw pa nga lang nga namin dito sa Baguio, pinagmamalaki niya na nga sa amin to. Masarap nga daw yung pizza nila dito. So si Reggie kasi pabalik-balik na talaga siya dito sa Baguio kapag ka may mga company outing nga siya sa employee nga niya, dito nga sila napunta. At minsan pag gusto lang nga din niyang mag-unwind yun, dito nga sila napunta. Yung mga time nga na to, walang masyadong tao. At isa rin nga din to sa pinupuntahan nga ng mga turista kaya lagi ring puno. So nung nag-order nga kami, ang sabi nga ng waiter nga sa amin, magwe-wait kami ng mga 40 to 50 minutes pero nagulat nga kami kasi wala pa ngang 20 minutes dumating na nga yung mga in-order nga namin. So yun, ganun pala talaga kasi yung sinasabi nga nila dahil nga mostly talaga busy sila dito kaya ganun talaga yung waiting hour ng pagkain bago nga siya ma-serve. Mga gutom na rin nga kami nung mga time na to kasi yung last na kain nga namin ng kanin, alas 6 pa nga siya. Medyo sinadya din nga namin kasi sabi nga ni Jay, marami nga yung serving ng pagkain nga nila. Kaya mas maganda talagang kumain ng ganito kapag ka talagang nagugutom. Okay na yan. The pizza is... Ayan na pala. Half Hawaiian, half grumpy Joe. Sabi ba? Pat ng bugin, nag-order mo, nakakain mo. Napakalambot. Hindi. Ano gagawin ko? Sabi mo, gagawin mo. Yan, may kanin ka pa rin. Excuse me. Uwi na kami, nabusog na kami. Busog na. Hindi tayo magpapalo-palo kay Kramo. Ayaw nga Busog na kami. Sobrang busog. Busog match. Busog Sabi mo, na kami. busog match. Ulit. Braso na niya talaga, labanan talaga ng braso. Pagkababa nga namin ng Burnham Park, napag-usapan nga namin yung kalye nga ng Baguio. So napakaganda kasi sobrang linis, meron din siyang sariling daanan nga ng tao. Sabi nga namin may pagka-similarity nga siya sa Davao. So yun, pare-parehas pala kaming nakapanood ng mga vlog about sa Davao. So yung mga napanood nga namin, may pagka-similarity ng lifestyle sa Japan. So yun, dahil pare-parehas nga kaming nakarating ng Japan, yung mga napanood nga namin na yung may mga waiting station para sa bus kung gusto mong sumakay. And meron din silang mga pinipindot sa gilid ng kalsada para huminto nga yung mga sasakyan. So yun, ganun na ganun kasi sa Japan. Kaya kaming apat, pare-parehas pala talaga kaming curious dun sa Davao, kaya pangarap nga naming makarating dun. So ayun, naikwento ko lang. Andito na nga kami sa Burnham Park. Nakakatawa nga dito kasi ang gusto kasi nung dalawa, magsasariling bike nga sila. Then ako naman, sabi ko nga, itry nga namin yung apatan kasi nga parang mas masaya kasi kapag ganito yung kinuha nga naming bike. Kaya kaming dalawa nga nilo yung nagwagi na itong apatan yung kukunin nga namin. Pero kami naman dalawa ni Reggie yung nag-drive kasi si Lo hindi naman siya marunong mag-bike. Tawa nga kami ng tawa nga dito kasi nga mabigat nga siya imaneho. Sabi ko nga kay Reggie, sa kanya na yung manibela kasi baka hindi ko rin siya makontrol. Siya naman kasi marunong naman talaga siya humawak ng manibela dahil nagda-drive nga siya. So yun, unang ikot pa nga lang nga namin, yung kinain namin, natunaw na kaagad. So yung arkela nga dito sa bike nga na to, ano siya, nasa 150 tapos kalahating oras namin siya pwedeng gamitin. Nung pangalawang ikot na nga namin, si Lori naman bumaba nga siya. Kaya gumaan din yung pagpedal nga namin. Then after nga nung sabi nga ni Lo, magtatry nga siyang magpedal kasi hindi talaga siya marunong. So yun, nung sinubukan nga niya, tawa naman kami ng tawa kasi nga yung paa niya dumudulas nga dun sa pedal kaya parang bumabagsak yung paa niya. Then maya maya nga sabi nga niya, ako na lang din daw ulit doon. Then nung naka 15 minutes na nga kami, bumaba din siya at tumabi na rin siya doon kay Lori. Kaya kaming dalawa na lang ni Reggie ang tumapos nga ng kalahating oras kasi sayang din naman kapag hindi namin tatapusin. Nakailang ikot din kami bago nga natapos yung kalahating oras. Dalawa na lang kami, matibay. So yun,
Ayan yung Burnham Park nga yung pinakalas na pinuntahan nga namin itong mga time nga na to bago kami umuwi nga ng hotel nga namin. Pagkapasok nga namin ng room, medyo nagpahinga muna kami ng kaunti. Tapos mga bandang alas 6 siguro nagluto na nga sila ng panggabi, panghapunan nga namin. Bumili din nga kami ng Smirnoff pero dalawa lang nga yung binili namin kasi yung dalawa ayaw naman nilang uminom. So kami na lang ni Reggie. Nitong gabi nga balak nga naming maligo nga ng pool pero dalawa lang nga kami ni Reggie. Kasi si Lo, dinatnan nga siya. Then si Lori naman ayaw daw niya. Wala kasi siya sa mood maligo. And then, hinatid naman nila kaming dalawa dun sa pool area. After nga nun, bumalik din kaagad sila ng room. Bago nga kami nakarating dito sa pool area, tawa din kami ng tawa kasi nga naligaw pa kami. Ang akala kasi ni Reggie, sa 8th floor siya, kaya nakarating pa talaga kami ng pinaka-roof deck. Bawal palang pumasok doon at nakita na lang namin siya nung nakalabas na kami kasi nga mayroon nga siyang signboard na bawal pumasok. So dito nga sa Baguio, umaga at gabi, malamig nga siya. Pero dito nga kami nagbabad sa medyo mainit. Nakapag-TikTok pa nga kami ni Reggie nga dito. Tawa kami ng tawa kasi kapag maahon nga kami ng tubig, sobrang lamig nga niya. Isang oras din nga kaming naligo dito. Nung una nga maraming ang mga bata. Then, iniwan na lang din kami. Kami na lang din ulit ni G yung naiwan. So yun na guys, hanggang dito na lang po yung ating video for today. Maraming salamat po sa inyong panonood. Mag-iingat po kayo palagi. God bless and babush!